February 6. Pero ang usaping impeachment, tila impossible dream na raw ngayon, ayon kay Senate President Tito Soto. Yan, itong si Tito. Impeachment now is an impossible dream. It's very... Oh, it's an impossible dream. So, ibig sabihin yun ang kanyang panaginip, yung impeachment ni Inday Sara. Bakit ka nananaginip sa impeachment ni Inday Sara? Here's the point. Ayaw na nila may impeachment sa Pilipinas. Ganon ang itsura nitong... Hindi. Hindi sa ayaw nila na may impeachment sa Pilipinas, Tito Sen. Ikaw, napakatanga mo, tanda-tanda mo na, bobo-bobo mo pa eh. Ang ina ka, achichi ka kasi ng achichi, bulagaan kasi kayo ng bulagaan, kaya ganyan eh. Hindi po, wala nang impeachment. Sinabi ba na wala na may impeachment? Sinabi ba wala nang impeachment? Nakalagay ba yun? Yun ba yung ruling ng, ng Supreme Court? There's no more impeachment. May ganun ba? Wala naman. Sinabi lang ng Supreme Court na itong ginawa ninyo mali, so dapat ganito ang hakbangin. Ngayon, dadagdagan natin. Oo, para talagang pulido. Pag may na-impeach sa susunod, talagang dumaan sa tamang proseso. Ito yung tamang proseso. Walang may impeach yung sinasabi mo. Putsang ina, interpretasyon mo pang abnormal eh, pang one ball university eh. decision na ginawa ng Supreme Court. Mas pinahirap daw ng Korte Suprema ang impeachment process. Tama naman na mas pahirapin mo ang impeachment process dahil hindi pwedeng lahat na lang nang hindi natin gusto, ini-impeach na lang natin, hindi pwedeng ganun. Ako talaga sa totoo lang, hindi talaga ako pabor sa impeachment ng kahit na sino. O kasi, ito lang at least sa mga sa presidente, sa vice president, hindi, ako talaga ayaw ko ng impeachment eh. Bakit? Kasi may demokrasya sa Pilipinas. And ang demokrasya sa Pilipinas, bumoto ka. At syempre, gusto ko na maging na maging ang mga Pilipino maging responsable sa pagboto. Gusto ko pag bumoto sila, talagang yun yung tao na gusto nila dahil alam nila na yun yung mag-aahon sa kanila sa problemang kinalulugmo kanila o yun yung magbibigay sa kanila ng magandang buhay bilang isang leader. Gusto ko ganun yung mga botante. Eh hindi. Dahil nga sa impeachment na ito, natatandaan nyo nung nakaraan nung tumatakbo si Bongbong tapos sinabi na hindi nakikipagdebate yan kasi tanga yan eh. Hindi yan umaatin sa mga debate kasi bobo yan eh. 'Di ba? May mga ganon. O anong sabi nung mga loyalistang bobo? Tsaka nung ibang mga DDS na naloko ni Bongbong. Bigyan natin ng pagkakataon si Bongbong. Kasi kapag kayan, hindi naman nagtrabaho, edi mag-people power tayo. Tapos i-impeach natin 'yan. May parang ang lumalabas, trial and error tayo. Boboto tayo ng tanga. Pag ayaw na natin, may impeachment naman, okay lang yan. Hindi natin ginagawa yung trabaho natin, yung mandato natin, responsibilidad natin bilang isang botante na alamin kung sino yung mga kandidato, aralin kung kaya ba nilang solusyonan lahat ng problema ng bayang Pilipinas, hindi lang dahil anak ni ganito, anak ni ganyan. Maling-mali yun eh. Dahil dito sa impeachment na ito, dahil sa people power, yung mga tao ang tatanga na bumoto. Kasi akala nila lahat ng mga ibinoboto pwedeng tanggalin ng basta-basta pagkaayaw na nila. Parang kasal lang yan. Parang pag-aasawa lang yan. Sabi nga nila, hindi yan parang mainit na kanin na pag sinubo mo pwede mong iluwa. Ang pagboto, yan ang kung sino yung iboboto mo doon, puta reflection yan ng magiging buhay mo sa loob ng susunod na 6 na taon. Kaya dapat maging responsable tayo sa pagboto. Huwag natin isipin na because of impeachment, because of this and that, pwede tayong magpalit ng presidente anytime. Pwede tayong magkamali. Hindi. Life and death situation. Ang pagboto, lagi ninyong ilalagay sa mga isip ninyo yan. Na kapag ka may isang kandidato, kapag ka yan, merong buot-buutan na kademonyohan yan, dapat hindi na natin nilalagay yan sa posisyon. Anak ng magnanakaw, binoto nyo pa. Magnanakaw si Marcos Sr., magnanakaw yung nanay, tapos putang ina, gusto nyo, ang iniisip nyo, magtatrabaho ng maayos yung anak niyan? Gago ba kayo? Walang hiya kayo. So, yan yung sinasabi. Ako, I'm not in favor of mga impeachment. Mas gusto ko matapos talaga yung termino eh. Kaya lang, itong presidente natin na to, kung ako lang ang papipiliin, ayaw ko na matapos talaga yung yung termino niyan. Putang ina, puros kahayupan nangyari sa Pilipinas eh. Sa totoo lang, ngayon lang ako naging in favor of impeachment. Bakit? Kasi nga, putang ina, tarantado yung presidente eh.
Sabi nila adik, sabi nila putsang ina may lumabas na naman na na video kanina si Dean Chase, putsang ina nakakadiri. Ewan ko lang kung totoo yun o hindi, pero putsang ina kung sana hindi totoo, kasi kung totoo yun, puta nakakahiya talaga mga Pilipinas may ganyang presidente, maniwala kayo. Sa desisyon kasi ng Korte Suprema, dapat sa draft pa lang ng Articles of Impeachment, meron na agad sapat na ebidensya. At dapat ang mga ebidensyang yan ay naipamahagi sa lahat ng miyembro ng Kongreso bago pagbodohan ang impeachment Yun naman talaga dapat, di ba? Yung ebidensya, yung reklamo, dapat umikot sa lahat. Kay kaalyado, kay hindi, dapat umikot yan sa lahat. Kasi nga, membro ka ng House of Representative eh. So anong mahirap doon? Mahirap lang yan kung mga tarantado kayo. Mahirap lang yan kung wala naman talaga kayong ebidensya. Gusto nyo lang talagang mamulitika, i-impeach itong tao kahit na wala naman talaga kayong pinangahawakan. Ayon kay Soto, walang ganyang requirement sa konstitusyon para na rin daw inamyendahan ng SC ang saligang batas. Bagay na tanging ang Kongreso lang ang may kapangyarihang gawin. Mungkahi ng Senate President, What we can do is meet with them. I mean, Congress, the House of Representatives. okay, Pag-uusapan lang yung issue niyang, pag-usapan namin yan. Kasi Ito yung magic word. Ito na. ang nakikita ko na outright solution dito, which could not be called outright, palitan na natin konstitusyon. Yun, ang putang ina. Yun, lumabas na sa bibig niya. Palitan ng konstitusyon. Bakit? Gusto niyang palitan ng konstitusyon para magkaroon ng prime minister. Oh, kasi kapag ka nagpalit ka ng pagka nagpalit ka ng konstitusyon, yung presidente at saka vice president, wala na 'yan. Magkakaroon tayo ng pansamantalang leader. At pag nagkaroon tayo ng pansamantalang leader, sino yung magiging leader na 'yan? Siya bilang Senate President. Ayan. Ito pa isa ha. Kaya gusto niya ng impeachment, gusto niya mapadali impeachment para mapadali ang impeachment kay Bongbong Marcos at saka kay Chara, kay Sara Duterte. Para para siya ang maging caretaker. Yan ang pangarap niya eh. Sabi ko sa inyo, putang ina tong mga to eh. Tarantado talaga tong mga to. Anong klaseng magiging leader ito? Kung halimbawa, sige, lagay natin. Magiging leader ito si Tito Soto. Tapos, wala siyang respeto sa Supreme Court. Putang ina, anong mangyari sa Pilipinas? Martial law yan. Magulo yan. Pagka ikaw, hindi ka rumispeto sa mga korte, putang ina, yun ang natin eh. Yun ang last resort natin eh. Sa buhay ng Pilipino, ng isang Pilipino, ang huling baraha mo, korte. Ang huling baraha mo, korte. Para makakuha ka ng hustisya, huling baraha mo, korte. Yung legal. Pero kung gusto mo ng hustisya na ilalagay mo sa kamay mo yung batas, putang ina, wala. Mag-uubos ang lahi ng mga Pilipino kung ilalagay namin sa mga kamay namin yung batas. Yung batas, yung Supreme Court, yung korte na lang ang ating pinagkukuhanan ng lakas, ng patas na kumbaga dahil dyan sa korte, nagkakaroon tayo ng pagkakapantay-pantay. Tapos magkakaroon ka ng isang ganitong tao na maglilid sa gobyerno tapos ang gusto niya, mas makapangyarihan siya sa sangay ng pamahalaan na co-equal niya. Abay gago, di ba? So may pangarap ito si Tito Soto talaga na mag-lead sa Pilipinas. Oo, may mayroong hidden agenda yan. Kasi nga yung ngayon ifino-float nila sa isip ng mga tao na baguhin na natin yung constitution. It's about time to change the constitution. At tandaan ninyo nagsimula itong problema na ito nung si Tambaloslos ay nagpasa ng People's Initiative para amyendahan ang konstitusyon. Doon nagsimula. Tingnan mo ngayon, doon ulit bumabalik. So talagang ang plano ng mga buwaka ng ina nito, hindi matapos ang kanilang kapangyarihan. At ito, nakakita ng opportunity ito si Tito Soto para makuha yung kapangyarihan na yan. Sabi ko nga sa inyo, Game of Thrones talaga ito eh. Kung sino yung uupo, yun ang nila eh. Yun ang talagang focus lang nila is kung sino yung magiging pinakamakapangyarihan sa Pilipinas eh. Di ba? O yun lang talaga ang gusto nila eh, palitan ng konstitusyon para para humaba ang kanilang mga termino. Pero in this instance, gusto ngayon ni Tito Soto palitan na yung konstitusyon para para mawala yung dalawa, si Inday Sara at saka si Bongbong, tapos siya ang pumalit. But not for long.
Not for long, sir. Oo. Maniwala ka, this week, yung pinapangarap mo, mawawala yan. Oh. Alam nyo, ito si Tito Soto, nakikita niya walang standard bearer ang administrasyon. Wala ding standard bearer ang mga dilawan. At ito, si Tito Soto, nothing to lose ito. Bakit nothing to lose? Sabi niya, hindi na daw siya tatakbo ulit na senador. Pero hindi niya sinabing hindi na siya tatakbo bilang presidente. Tingnan ninyo. Nanalo yan ngayong 2022. Ay, hindi pala, 2025 nanalo yan bilang senador. Tama? So, ibig sabihin, pag tumakbo siya bilang presidente sa 2028, kahit matalo siya, senador pa din siya. So, may pangarap yan sila ni Panfilo Lacson. May pangarap yan sila ni Lacson. Pustahan tayo. Baka nga yan si Lacson. Tumakbo pang vice-presidente niyan. Ito yung way niya to convince itong dilawan at itong administrasyon na siya yung gawing standard bearer. Nag-aagawa ng mga putang ina niyan sa kapangyarihan. Sabi ko nga sa inyo, kung si Inday iniiwasan yung kapangyarihan, sila utog na utog sa kapangyarihan. Sila, taing-tae sa kapangyarihan. Imagine ninyo, kung halimbawa ito, si Tito Soto, nanalong vice president ito, tapos presidente si Bongbong, sa tingin nyo, hindi nila ipapa-impeach si Bongbong? Hater ng mga Marcos ito . Anak ng pucha, style nyo, bulok. Ikaw, Tito Soto, huling-huli na. Huling-huli ka na sa akto. Kitang-kita na yung iyong pangarap na mag-lead sa Pilipinas, pero hindi ka magtatagumpay, Tito. Maniwala ka, wala kang karapatan. Wala kang karapatan, wala kang kakayanan. At lalong wala kang kahihiyan. Base sa 1987 Constitution, bukod sa presidente at vice-presidente, impeachable officials din ang justices ng Supreme Court, mga miyembro ng Constitutional Commissions at ang Ombudsman. Tanong tuloy kay Soto, posible bang naging ganoon ang desisyon ng mga maestrado para na rin mahirap silang ma-impeach? Mahirap magbintang, pero that's a possibility. Suporta ako doon ako sa sinasabing impeachment should not be abused. Suportado ako doon. Pero hindi. Ano yun? Suportado pero hindi? Tanga ka pala . Kaya nga nila dinagdagan ng parameters. Para hindi nyo abusuhin. Dahil inaabuso nyo . Tangina nyo, mantakin nyo, ini-impeach nyo si Inday, tapos si Bongbong hindi. Hindi. Tito Soto, ikaw naniniwala ka ba na itong impeachment kay Inday, gusto ng taong bayan to? Gago. Ang gusto ng taong bayan, ma-impeach si Bongbong. Dahil yun ang nagnakaw ng maraming pera sa Pilipinas. Magkano lang ba pinag-uusapan natin dito? Not that pwede ka magnakaw ng maliit and hindi malaki. Hindi yun. Hindi yun. Pero putsang ina, uunahin nating i-impeach si Inday Sara kaysa dito kay Bongbong Marcos. Maunang makulong si Inday kaysa dito kay Romualdez. Tangina, napaka-hipokrito ninyo. Yun ang sinasabi ng Supreme Court, ginagamit ninyo yung impeachment para sa mga kalaban ninyo sa politika, which is mali. Kaya dadagdagan natin para hindi nyo maabuso. Power should not be abused. Sabi ko nga, legislative overreach . Wala naman silang karapatang baguhin ang konstitusyon . Para naman kay Senate President Pro Tempore Lakas Akala mo, abogado. Ulul. Tangina. Di try mong i-challenge yung Supreme Court. Di makipag-oral argument ka sa kanila kung mananalo ka. Tanginang yabang-yabang mo . Para ka naman, nakadepende ka lang din naman sa abogado dyan sa opisina mo. Puros abogado lang din naman yung pinagagawa mo ng mga trabaho mo. Plagiarist ka pa. Raping Lacson, dapat tanggapin at igalang ang desisyon ng SC kahit pasang-ayon o hindi at kahit mali o tama ito. Alam mo yun, ito tama itong sinabi ni Ping Lacson kahit alam kong putanginan to, wala rin kwentang tao to . Agree or disagree, right or wrong, just or unjust, faultless or defective, we must accept and respect the SC ruling because that's how the system works. Putangin na nyo . Kau Tito Soto, pakatanga mo, that's how the system works. Ang sistema is magkakaparehas kayo at ang trabaho ng Supreme Court ito. Pinakikialaman ng Supreme Court yung trabaho mo? Hindi. Sinasabi lang ng Supreme Court na yung ginagawa nyo mali. Kaya nga tayo may Supreme Court, kaya nga may co-equal body para hindi magkaroon ng diktadorya sa Pilipinas. Tapos gusto nyo diktahan lahat. Ng pucha ka Tito Soto. Gusto mo maging diktador, tanga ka naman.
Hindi pa pwede yan. Ayan o. Impeachment, they are not called the gods of Padre Faura for nothing. That's their job. That's the job of the Supreme Court. So respect it. I believe the Supreme Court is also respecting your job as lawmakers, and the Supreme Court is also respecting the job of the President as an executive. Kaya kung gusto mong irespeto ang Senado, matuto kang rumispeto sa equal body mo. Hindi raw tinawag na Gods of Padre Faura ang Korte Suprema para lang sa wala. Para naman kay Senator Amy Marcos, nanalo ang rule of law. Paalala raw ito na kahit sino pa ang makapangyarihang nasa likod ng impeachment complaint ni VP Sara, no one is above the Constitution. Di ba? So no one is above the Constitution. Kaya wag mong baguhin yung konstitusyon. Tito Soto, babaguhin mo yung konstitusyon para pumabor na naman sa'yo. Again yung ganyang mga pronouncement ni Tito Soto, ano yan? Delicates yan. Sobrang delicates yan. Sobrang delicates yan mga bossing. Bakit? Kasi nga kapag naging pumasok sa isip niyo at inayunan nyo, pucha, yan yung People's Initiative. Diyan nagsimula si Martin Romualdez na maging ganid. Diyan nagsimula si Martin Romualdez, diyan nagsimula si Sandro Marcos, at diyan nagsimula si Bongbong Marcos na maging ganid. Dahil nung nakita nila na sobrang dami palang pera ng Pilipinas na makukuha nila, pucha, gusto nilang i-extend yung kanilang panunungkulan. Pucha, kawawa ang bayang Pilipinas, mga bossing. Nakakahiya tayo. Yung ekonomiya natin, Diyos ko po, talaga naman pabulusok na ng pabulusok. Alam mo, tumataas na lang. Yung tama ni BBM. Yun na lang ang tumataas. Walang hiya na yan. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap